Hello guys and welcome back to my vlog. This is just my faith update. So ngayon medyo nahihirapan ako. Sobrang hirap ng buhay. Nahihirapan na rin ako magtiwala sa Panginoon. By the way, actually nakalala ko ang Lord 2018. Sa Riyadh, doon ako na-baptize. Hindi madali, napakahirap na pinagdadaanan ko. Simula 2017, 2018 na baptize ako. Hindi madali. Pero alam mo yun, iba kasi yung joy na nabibigay ng Panginoon na hindi mo makukuha dito sa mundong to. Ngayon, sobrang hirap. 2024 na. So, ang dami nangyari. Pandemic. Pagka-uwi ko from Riyadh, pumutok yung bulkan sa Tagaytay. Taga Tagaytay kasi kami, yung asawa ko. Tapos, Pandemic na yun actually. So, pumutok na lang siya noong 2020. Tapos ngayon, 2024 na. Napakahirap talaga. Hindi madali. Parang nung pumunta ako dito sa Pinas, sobrang hinanap ko din talaga yung fire na meron ako doon sa Riyadh. Iba kasi talaga yung culture dun sa church, pero it's not about naman dun sa kung ano yung culture. Ang pinaniniwalaan ko is like kung ano yung relasyon nyo ng Panginoon. Madaming beses ako nagkamali. Hanggang ngayon, nagkakamali ako. Pero pinipilit kong lumaban. Pinipilit kong maniwala sa Panginoon. Pinipilit kong maniwala kung ano yung purpose na meron siya. Totoo, nahihirapan talaga ako na magtiwala ngayon na parang lubog kami sa utang, tapos nagkasakit pa yung mga bata, nagkasakit yung asawa ko, wala na kaming pambayad ng utang. Napakahirap. Pero yun nga, siyempre blessed pa din kasi andyan yung mga ka-churchmate mo na andyan para ipagdasal kung ano yung nagdadaanan nyo. Like, you can just open to them na hindi naman sila andyan para to judge but to pray for you instead, diba? Andyan din yung family ko na sumusuporta, lalo si Tita Belen na konting lang talaga when it comes to health concern, talagang papadalaga siya kahit wala rin siya. Lang, so hindi ko rin kasi din alam kung ano na mangyayari ngayong parang nanghihina na yung fire sa puso ko. Nahihirapan na ako magtiwala sa Panginoon. Masakit sabihin na nahihirapan na ako magtiwala sa Panginoon. Napakasakit nun, lalo na siguro sa kanya. And sana lang mapatawad ako ng Panginoon na sooner nare-realize ko na lang, okay, kaya pala, okay, ganun pala. Ayun lang. So gusto ko lang din this is just like a faith update kasi diba simula nung nakalala ko ang Panginoon, parang ito yung time na andun na ako sa point na nahihirapan na ako magtiwala. Sinasabi ng bibig ko, sinasabi ng isip ko na kaya pa, pero parang yung puso ko parang
nahihirapan na. Ayun lang. And I hope na makapag-update ulit ako about dun sa faith. Kung ano na rin nangyari sa family. Kung ano yung gagawin ni Lord. Kung ano yung gagawin pa niya sa buhay ko. Maraming salamat. Shalom.